Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Gianluigi Ale, ang main newscaster ng CEC News Flash. At ngayon, makikibalita tayo sa dalawang Pilipinong namatay dahil sa pag-atake ng Hamas sa Israel. At ito ay tutukan natin sa report ni Jezreel Giritan. Ang Pilipino kumpirmadong patay sa 6 na nawawalang Pilipino sa digmaan ng Hamas at Israel. Nangako si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na tutulungan ng departamento ang Filipino migrant workers na makaalis ng Israel at Palestine dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng puwersa ng gobyerno ng Israel at militanteng Hamas. Inutusan ni Gatchalian ang operation group ng departamento na pinamumunuan ni Undersecretary Pinky Romualdez na makipag-coordinate sa Department of Migrant Workers para sa mga detalye ng mga Pilipinong manggagawa na nais umalis mula sa Southern Israel. Mula October 17, ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza ay nasa 135, apat ang naidagdag sa initial na 131. Sa bilang na ito, may 78 na malapit sa Rafah, border at iba pang parte ng Southern Gaza. Maraming salamat sa iyo, Jezreel Giritan. At ngayon, tutungo naman tayo sa national news. Ang mga senador ay nagtipon-tipon upang talakayin ang paksang Philippine invokes China. At ngayon, ating pakinggan ang ulat ni Justin Budyungan batay sa ukol na ito. President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. I, Maria Leonor Herola Robredo, having been appointed to the position of Chair. Preview. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po si Marcus Simbudyungan. Ito ay National Report. Report tungkol sa Senators urge recall of PH envoy to China. Manila update. Nais ng hindi bababa sa 2 senador na ipa-recall ng Malacanang ang ambasador ng Pilipinas sa China bilang protesta sa pinakabagong
insidente ng harassment ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sa pakikipag-usap sa Dateline Philippine ng ANC, sinabi ni Senator Francis Tolentino na ang pagbabalik sa Sugo ay mas mataas kaysa sa karaniwang ruta ng paghahain ng mga diplomatikong protesta laban sa pananalakay ng China. Itataas nito ang kaseryosohan ng ating pinaglalaban nitong mga karaang buwan dahil hindi sinasang-ayon o naririnig ng China ang daan-daang diplomatikong protesta natin aniya. At niyon lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat Mark Justin Budyungan sa iyong ulat. At ngayon, tutungo naman tayo sa lokal na news. Nagpalabas ng 1.1 billion na pondo ang Department of Budget and Management para sa National Food Authority. At ating pakinggan ang ulat ni Carl Caballero. Preview. Nagpalabas ang Department of Budget and Management ng 1.1 bilyon na pondo sa National Food Authority upang pondohan ang one-time rice assistance para sa mga empleyado ng pamahalaan. Inaprobahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang Special Allotment Release Order para sa Notice of Cash Allocation ngayong April 2023. As directed by President Ferdinand R. Marcos Jr., we shall ensure the welfare of our government workers by giving them assistance for their household needs and at the same time boosting the production of our rice farmers, sabi ni Pangandaman. Inaasahang makikinabang sa rice assistance ang 1,872,668 kawani ng gobyerno kasama na ang job order at contract of service personnel. Nauna nang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order No. 2 na nagbibigay ng uniform na 25 kilo ng bigas sa mga state of employees. Maraming salamat Carl Caballero. At magbabalik ang CEC News Flash pagkatapos ng advertisement na ito.
Magandang araw ulit sa inyong lahat. Ako si Gianluigi Ale, ang main newscaster ng CEC News Flash. At ngayon, ating tunghayan ang showbiz news sa report ni Princess Claire Balili. Nananatiling undefeated ang pop star na si Taylor Swift sa Billboard Hot 100 matapos ma-dominate nito ang charts. Kabilang na ang top spot. Ayon sa Billboard, nakuha ni Taylor ang number 1 spot para sa kanyang kanta na Is It Over Now, Taylor's version from the Vault. Umabot ito sa 32 million streams at 4.7 million radio airplay audience impressions at 5,000 downloads. Bukod pa rito, nakuha ni Taylor ang top 2, 3, 5, 6, 7, 9 at 10th spot para sa mga iba nitong kanta. Kumakailan ay inilabas ni Swift ang re-recording ng kanyang album na 1989. Tampok ang mga ibang chart-topping hits na Shake It Off, Style at Blank Space. Maraming salamat, Princess Claire Balili. At ngayon, ating tunghayan ang sport news sa report ni Jane Ginosas. Hapon sa inyo mga kalaro. Ako nga pala si Gino A. Hinosas. Ito ang bagong balita sa larangan ng sports. Napakaganda na ipinakita ng baguhan na manlalaro sa NBA na si Victor Wembanyama. Isang 7-footer na kayang tumira kahit saan sa court, na nag-average siya ng 19 points, 4.8 rebounds at 2.8 blocks sa loob lamang ng 21 na minuto ng paglalaro. Bilang isang baguhan sa liga, ito'y talagang kahanga-hanga. Lalo sa depensa, sa taas ng kanyang wingspan ay umaabot ito ng 7.2 meters. Talagang mapapalaban ang kung sinong babantayan ng 19 na anyos na batang ito. Siya na nga ba ang rookie na magpapasiklab sa larangan ng NBA? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Balik sa'yo, Gian. Maraming salamat, Jane Ginosas, sa iyong report. Ngayon, ating tunghayan naman ang weather forecast sa November 14, 2023. Authority Local Forecast. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kuya Noel Ituang at panahon para ngayong araw ng November 14, 2023. Batay sa weather forecast ng Pag-asa, tuluyan ng nalusaw ang binamatayang low pressure area o LPA. Timog kanluran bahagi ng Mindanao. Sa kabilang banda ng may bagong LPA na naman ang namataan sa layong 65 km silangan ng Eastern Samar. Ang makapal na kaulapan ng dulot ng nasabing LPA ay nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, Eastern at Central Visayas. Samantalang patuloy pa din na nakakaapekto sa Southern Luzon, ang tail end of frontal system at sa natitirang bahagi ng Luzon at Amiha. Para sa maging lagay ng panahon sa Metro Manila, asahan ang maliwalas na panahon. Ngunit, may tsansa ng mahihinang pagpulong pag-ulan sa pagdating ng panahon at gabi. Ang ulat
na panahon na ito ay batay sa Pag-asa Report ngayon ng 4 ng hapon. Maraming salamat po. Authority local forecast. Maraming salamat Kuya Noel sa iyong ulat. At ngayon, dito nagtatapos ang CEC News Flash at nagiiwan sa inyo ng kasabihang, To God be all the glory. Audio Jungle.